So, hello guys. So, welcome back again sa ang channel. So, karon continuation ng yapon ni siya sa ato ang lectures sa RCD, pero karon sa doble analysis na ta. So, doble analysis sa beam. So, kini akong i-discuss karon is based lang gyapon ni siya sa ako ang nahibalan. So, sa previous nga video nga akong gibuhat is kuanto siya sa single analysis. So, karon mag double analysis na ta. So, sa kanya akong ipakita sa inyo ang diagram. So, same lang gyapon siya sa single, pero ang nakalahian lang siya sa doble is ang sa single manggod is ang bar lang niya is naalay siya sa tension area, while din sa doble analysis naala siya sa tension o naala pod siya sa compression. So, parehas lang ang dihang strain stress diagram, pero pag abot din niya makita niya diri sa diri nga side ang sa single manggod only kanilang ako ang act ani siya nga sa tawag nag-act kanilang baga kung sa kuan pa load or kanang forces kanilang nag-act sa iya pag sa single. Pag abot sa doble, since na may area, na may bar diri sa compression, so na pa isa ka mag-act ana dira ang forces. Kumbaga duha na sila, lahi ang mag-act aning sa kani nga forces, o lahi pod ang sa area sa lahi pod ang sa bar. So sa ako dinote lang na ako na siya og C1 plus C2, where ang C1 ana is katong kani pa lang kani nga force kani, so nasa 0.85 FC prime A times B ang iyang width plus C2, where ang C2 nako is A prime of S or area sa steel nga naa diri sa compression nga area times ang imuhang given na Fy o ang diri sa baba pod dinhi naatay tinatawag nga T or tension that is equal to ES times Fy. So mo lang niyang nakalahian sa doble doble analysis. Ang process ana niya, ang process na to same lang gyapon siya sa single, but nalang siya nalay gidungag pero gamay lang gud siya. So sa process same lang sa single nga. Una is kung ano to nga sa steel nga naatay formula nga N times pi d squared all over 4, where ang N na to is number of bars. Sa kanang ES kanang area sa steel nga walay prime manon diri sa baba diri tapos ang E prime S nani nasa diri sa taas o ani siya diri o kaning nga same lang yung formula na. Where ang N na to is number of bars. Kung pila ka book bars diri sa baba, diri ibutang nimo. Tapos pila ka book bars diri sa taas, ibutang pud nimo. So next assume na to, same gyapon sa single, i-assume na to nga sa epsilon S is greater than or equal to epsilon Y, and epsilon prime S is greater than or equal to epsilon Y, then Fy is equals to Fs that is equal to Fc prime gyapon sa dili Fs prime as siya di na C
fs prime. So sa manotice ninyo nga nanatay prime kay tungod na naman good tay bar nag-act diri sa compression zone diri kita so mo nang ginatay epsilon prime s. So if assume na ni siya, if kung es assume na ni mo ni siya, then pag assume ni mo na ang imong fy is equals to fs is equals to f prime of s. So pwede pa siya na nga actually kani dapat sa singli nari dapat ni sa singli ang kani pero ang iyaha lang is t that is equal to c lang. Nalimtan din ako butang sa singli, so dapat na dito siya, so nalimtan din ako butang. So next ani i-solve na nato si epsilon y nga natay formula nga fy all over modulus of elasticity na 200,000 MPa. Tapos kaning t nato kaning equation t that equals to c1 plus c2, so gikan ni siya din so kumbaga share ba kung nag-act dito dapat na-act po dari para balance, tawag na sa in equilibrium. So in equilibrium, so natin nag-act dari maning c1 c2 kung natin nag-act dari nga tension kani compression of tension. So natay equation na ato ang t based dari sa atong strain diagram, natay ang t nato kay ESFY that is equal to 0.85 FC prime times A times B plus E prime of S that is equal to FY. Pag ang atoang ES or epsilon S is greater to epsilon Y o ang epsilon prime S is greater than epsilon FY, gamit na to ni kani siya, pwede ni siya fs or f prime of s, since ang ato ang assumption is equal ni sila ay greater than or equal sila, so matawag na pwede gapon na siya mahimo na tong fy or depende na sa imo, pwede ka mag fs dari o f prime s basta ang fy o fs o f prime of s equal ra na sila, depende ra na sa imo. Sunod isolve na to si A. So kani solve A, so gikan na ni nga equation masolve na to si A. So ato lang simplify na to, ibalik na to sa pikas, tapos i-divide na to both side para makuha na to ang A. So divide both side, so cancel na ni so ang mabili na lang A that is equal to ES times fy minus e prime of s times fy all over 0.85 f prime of c times b, or pwede po siya equal so, es minus e prime of s times fy all over 0.85 f prime of c times b. Next, bato na to is solve na to ang C. So sa pag-solve sa C, same ragapon na to ang equation nga gamiton. Singly natay A that is equal to beta 1 times C, or imo i-simplify lang nimo, so we have C that is equal to A all over beta 1. So after nimo ana is i-verify na nimo ang imong assumption. So verify na nato ang assumption. We have equation na atong gamiton, so naano ta equation daan nga sa epsilon s that is equal to 0.003 times d minus c all over c. Ang sa epsilon prime s natay 0.003 times c minus d prime all over c all over. So by the way, ang d prime di, so makita niyo sa to ang diagram, so mo din yung d prime, so ang d prime mo din yung d prime na to, ang d prime na to gikan sa centroid aning bar
padulong ka diri sa outermost fiber sa concrete mo na itong D prime. Tapos ang ato ang D para gapon to sa singli. So gikan diri sa kaning sa tension nga bar centroid ana padulong ka diri sa outermost fibers concrete mo na siya ang ato ang D. So ang ato ang D. So mo na diri sa baba sa katong sa tension nga bar, tapos mo na itong diri sa compression nga bar. So verify na nato assumption. So note nakagibutang diri ang note kay tungod manggod nakagibutang diri ang note gibutan ako na ay 3 cases under sa pag-verify sa assumption to solve the design nominal strength. Pasabot na ako'y tulo ka case nakagibuhat diri ang nga tulo ka case para ma-solve nato ang design nominal strength. Base lang ni siya sa pag-verify nato sa assumption. Pag-verify nato sa assumption. So, sa case 1, medyo ang sa doble manggod, murag, kumbaga, diri ra siya, murag, kuti gamay manggod. Sa kuanan nimo sa to solve sa design nominal strength. Murag, diri ra siya, kuti gamay. So, ano sa case 1, nakagibot ng diri if kung ang epsilon s nimo is greater than or equal sa epsilon y, then ang fy nimo is equal siya sa fs. Tapos, sa epsilon prime of s nimo is greater than of epsilon y, then ang imuhang fy is equal gapon na siya sa f prime of s. Kumbaga, ang epsilon s nimo of epsilon y is greater than tanan. Kumbaga, sa ato ang first na pag-assume ba ingani tanan. Baga, ingani tanan ba greater. Then, ang imuhang fy of fs at f prime of s is equal na siya. Kumbaga, fy that is equal to fs is equal to f prime of s. Equal siya tanan ba? Pag greater ni sila tanan, greater sa katong gi-assume, sa itong gibutan nato diri ang gi-assume, assume nato na ang mulabas sa itong pag-verify nato assumption is ingani gihapon, then under na siya sa case 1. Under na siya diri sa case 1. Tapos, pag solve nimo sa nominal pa lang, wala pa tong reduction factor kay nominal lang sa pagka nato sa nominal ana, natay formula nga mn1 plus mn2. Where ang mn1 nimo, where na siya, es, e prime of s that is equal to fs times d minus d prime. Mana ato ang sundon nga formula pag under sa case 1. O ang mn2 na to natay es minus e prime of s times fs times d minus a all over 2. So by the way, ang kanang fs diri is equal ra na sila sa fy kay tungod pwede ra gyapon fy ang imong ibutang diri kay tungod fy is equal sa fs equal ra siya. So, pag under lang ni siya sa case 1. So, pag solve na nimo, so, kung ano nimo ang design strength, so, multiply na lang nimo siya sa reduction factor na mn1 plus mn2 tapos, multiply na nimo sa reduction factor, makuha na nimo ang design nominal strength. Under ni siya sa case 1. Kaysa sa case 1. Sa case 2, lahat po ang iyang kondisyon. Sa case 2. Sa makita nimo, sa case 2, if kung sa epsilon s is greater than epsilon y, then ang fy nimo is equal to fs. If kung ang epsilon s nimo is less than sa ay, then ang fy nimo dili siya equal, is not equal sa f prime of s. Meaning, isolve nimo si fs. Pag solve nimo sa fs, na natay equation daan nga kani. So, sa kanina mga equation is
gikan ni siya sa ato ang diagram. Giderive na ni daan sa ato ang diagram. Actually kani ang gikan equation gud ani niya ana gyud siya. F of s that is equal to 0.003 times c minus d prime all over c times 200,000 magita na itong elasticity. So mara baga gilargo na lang ako din ani kaya mo po ako ginagamit ka itong quiz ko. So after ana i-resolve mo si f prime of s. Sunod i-solve mo si c given ani nga equation. So since sa makita niyo dari dari sa na epsilon prime of s less than sa diba, tapos ang f1 nimo is not equal sa fs. Medyo dari agapon ang medyo ning kalituhan na usahay gamay god dari diba pag makita ninyo sa kuan sa to ang diagram, ang kanang epsilon s dari epsilon prime s dari mangon siya sa taas, tapos sa diagram, tapos ang epsilon s wala epsilon s lang diri na siya sa baba dari sa baba sa diagram. Di na siya makita sa baba sa diagram dari kita ninyo bang next is solve na to si c. So given ang equation kaning equation so we have es times fy that is equal to 0.85 f prime of c times ab plus e prime of s times f prime of s. Diba manotice ninyo sa gibuhat na ako lagay nga sa kuan nga diba ang si c2 is prime of s that is equal to fy times fy. Ang a prime of s is c2 is equal to a prime of s times fy. Kana akong gamit kay tungod sa f prime of s is equal siya sa fy. Tapos pag abot din ang condition sa epsilon prime of s is less than siya sa epsilon y, so therefore ang imuhang fy is not equal na siya sa f prime of s. So mao na dinhi instead na fy sa f prime of s na kay dili man sila equal. So since naaman ta equation sa f prime of s nga 600 kani minus c minus d prime all over c. So ang kaning fs i-substitute na lang nato sa ning kani. So gamit ato ang calculator, shape solve na lang nato para ma-solve nato si c. After ana is pag ma-solve na nato si c, makuha na nato na si a. Solve na to nato si a. After na makuha si a, so i-substitute na lang ito nimo. Since nakuha na naman tayo value sa c, tapos i-substitute na lang ito nimong value din niya para makuha na nato ang f prime of s na 600 times c minus d prime all over c. So after nimo ana mak-resolve na nimo ang f prime of s. Actually ang pag ingat-ingat ni gani sa under sa case to, ang importante jud siya makuha ang kaning c, ang a og ang f prime of s. Importante ni siya under siya sa case 2. Kay pag abot man gud sa pag solve nimo sa nominal ana, lahi na ang equation na sad. Pag under sa case 2,
Ang m in 1 atay e prime of s times f prime of s times d minus d prime. Sa case 1 manggod, ang kaning dinhi diri sa case 1 fy. Actually fs din na siya. Kay since ang epsilon prime of s nato is greater than epsilon y, so pag greater siya, then ang imuhang fy is equal siya sa f prime of s. Na siya. Actually fs din na siya. Since not equal man siya, so na mong buhaton. Tapos dari sa mn2 na po ng equation kanina po. Under lang ni siya sa case 2. We have 0.85 times fc prime ab times d minus t all over 2. Dari ang a na yung nakuha is katong na-resolve ni mo nga a dili atong termero. Kani mo i-solve tong, di ba, magkuha ka sa C, di ba, sa termero nga kuhan is unahan man nimo makuha ang A bago si C. Dari pag mag-resolve na ka sa f prime of s or fs, mauna na jud makuha ang C kaysa sa A. So sa dari nga equation sa mn2, ang A na imong gamiton is kaning imuhang na-resolve na. So i-add na lang nimo, tapos i-multiply na nimo siya sa reduction factor. So wala siya ang sa case 2. Tapos actually case 2 raman ang ni sila, pero gibungkag lang na ako, gibutangan na ako case 3 kay medyo usahay libog manggod siya sa kuanon, kay ang dari manggod kaning sa f prime of s kay tungod fy manggod na or fy. So dari sa case 3 ay napod f kung sa epsilon s is less than epsilon y, so ang fy nimo is not equal sa fs, is not equal siya sa fs, diba? Dili siya equal sa fs. Kagaya na sa case 2 kani siya greater than, pag abot sa case 2 is baliktad na pod sila. So ang sa fs ay sa epsilon s less than epsilon y, dan ang fy nimo is not equal sa fs. So next is kani, so epsilon prime s is greater than or equal, so ang fy nimo is equal na siya sa f prime of s. Dili sa case number 3, ang importante lang na ma-solve ani is si A o si C para makuha na nimo ang numerical strength. So ang fs ani, so since diri na punta sa taas, di ba, kagaina ka f prime ang wala aduni, karon diri na punta. So naging punta equation na nga fs is equal to 600 times d minus c all over c. Unlike gaya na sa night prime, baliktad c minus c minus d prime all over c. So kani siya same ra gyapon siya gikuhaan, nagikan gyapon siya diri 0.003 times d minus c all over c d na times 200,000. Dara na siya gikuha. So sa pag-solve na sad nimo, so solve na pud nimo ang c. So sa pag-solve nimo ang c, kani gyapon na equation. So sa manotice nimo, diri na pud ta nga side. Diri na. Di ba sa equation katong diri sa t that is equal to es fy.
kani siya fy na siya if kung si epsilon s is greater than or equal to epsilon y, then di ba natin equation nga fy that is equal to fs. So, fs, diba, fs. Since not equal man siya, so dili nato siya mabutang diri nga fy. Tapos pag notice ko din mo sa isa diri kani diri pwede ka po siya f prime of s, since epsilon prime s is greater than epsilon y, so fy is equal to f prime of s. So pwede ra sa fy kay tungod greater than ang epsilon prime of s sa ay. Dili parehas aning isa not equal, so dili fy ang abot ng nato dira kundi fs. So nato equation sa fs nga kani 600 times d minus L over c. So isubstitute na nato diri para makuha nato si c. So, na naman tayo mga value ani from kani natay value ani kani natay value kani natay value kani natay mga value ani natay value ana natay value na natay mga value ana para makuha nato si C. Sunod, solve for A. So, by the way, ang A di ay ani dinhi is ang A di nato diri di ba nata equation nga A. So A, by the way, ang A di nato diri di ba ang A nato is A that is equal to beta 1 times C. So dapat di ay instead nga itong ibutang kani, so paunsan ako ni so para isa lang itong anon, so si C, since ang A day nato dara is kani sang equation kay wala pa man tayo ng A, dili day nato pwede gamiton itong na-solve nato nga sa katong wala pa ta nag-verify sa atong assumption, dili sa nato ito gamiton. So instead nga A ang atong ibutang kaning B beta 1 times C para sa kaanon lang atong makuha. So ito na ito dari A times FC prime and beta 1 times C plus B prime of S times Fy kani geek kana. Tapos sa diba sa case rin, sa case number 2 po di ay ang A po ato ay same ra gyapon pag solve sa A. So kani, so ang A nimo ana instead nga ang A nimo nga ibutang ana ang kana ang A dapat beta 1 times C para silang ato ang anon kay silang. Actually, ang case 2 o ang case 3, parehas lang sila. Kaya lang, ang nakakuha lang sila is ang kaning sa epsilon, nabaliktad na sila. Pag-abot dari sa epsilon C, is less than tapos sa case 2, greater than na siya. Tapos, ang ilahang kuwan, equal, tapos dari not equal, walang ilang na kausaban, kalahian nila. So after ato, so diba ini kani ang ini mo ang ibutang nimo na is kani, so kana para C na lang ato ang anon. So shift solve, so makuha na natong C. After makuha na to sa C, so wala na, masolve na nato sa A, solve na nato sa A. After ma-solve sa A, so using ano nga formula nga A represent beta 1 times C, so ang Mn, same rigapon Mn plus Mn2.
So ang MN1 na to, so as ma-notice na po ninyo kani f prime of c yapon na siya f prime of s, since ang f prime of s is equal siya sa fy, since epsilon prime of s is greater than or equal to epsilon y. So paano na siya dala So ang assignment to, so marag yapon, so i-substitute lang to ninyong na-resolve ninyo nga a, so solve na po ninyo. So i-add na lang ninyo ning duha, i-add na lang ninyo ni, tapos i-multiply na lang ninyo siya sa reduction factor, makuha na nimo ang bisain strand. So note is gibutan ako dari ang sa reduction factor. So same sa singly analysis. So if kung sa epsilon t or epsilon t is equal na siya sa epsilon s, kapag masolve mo is greater than 0.005, so tension controlled, ang imong reduction factor ana is 0.9. If kung ang fy nimo all over epsilon s is less than epsilon t, kumbaga between sila, ang imong epsilon t is between sa fy all over modulus of elasticity og sa 0.005 between, so ginatawag na siya og transition control o transition zone. So natay equation sa ato ang reduction factor nga 0.65 plus 0.25 times epsilon t o katong epsilon s minus fy all over 100 minus fy. Resulta na mo na nga to ang gamito na reduction factor. Next, ang katulo is if kung sa epsilon t or epsilon s is less than siya sa fy all over modulus of elasticity, so compression control, ang imong reduction factor ana is 0.65. So sa beta value gyapon, ang kaning beta value sa imra gyapon siya sa singling analysis, mag-base ra gyapon ka ani sa f prime of c. F prime of c, if kung ang f prime of c nimo is less than 28 or equal sa 28, ang beta 1 nimo na is 0.85. If kung ang f prime of c nimo is between sa 28 o 56, so naka-equation sa imong beta value nga 0.85 minus 0.05 times ang fc prime minus 28 all over 7. Ang result ani mo na imuhang beta 1 nga gamiton if kung between ang imuhang fc prime sa 28 o 56. Sunod is ang f prime of c is greater than na siya sa 56 MPa. Nag-exceed na siya sa greater than na siya sa 56 MPa. So, ang imong beta 1 nga gamiton ana is 0.65. So, napaday ko gidungag ang ductility. So, actually, ang kaning ductility is napaduntaan ni siya dito sa singli, pero nakalimot lang ko og butang. So, ang sa ductility man go, dara ni mo mahibal-an kung okay ba siya or ang imuhang reinforced ratio is ensured ba siya, tama ba siya. So we have a max reinforcement ratio or the rho bar max na sa equation nga rho prime plus rho max, where ang rho prime nimo is katuna siyang sa area sa steel nga nasa compression or A prime S all over B times D base, tapos katong depth nimo, tapos napod tayo rho max.
So sa manotice po ninyo sa una nga Romax, nakalimot ko kung sa to nga sa 2000, bas ang karaan na Romax na amang siya equation nga 0.75 robal, which is dili na siya magamit. So dili na siya magamit. So nanatay bagong equations karon sa Romax nga kani Romax that is equal to 0.85 f prime of c beta 1 all over fy times 0.003 all over 0.003 plus ang epsilon t or epsilon t nga itong nakuha or epsilon t that is equal sa epsilon s ay nakuha ni Mana. So pag makuha na nimo ni ang kaning row prime o row max, so i-add na lang nimo ni siya para makuha nimo ang row max reinforcement ratio or the row bar max. Tapos ang condition niya na if kung si row bar max nimo is greater than row where ang row na to is kani, where ang row na to is kani. Pag greater than siya, so meaning satisfy, okay siya. Tapos napapuntay i-satisfy ipod nga condition. We have sa pag-check sa ductility na atay tulo ka condition na dapat natong masatisfy. So una is kaning row bar max. Row bar max is dapat kani. So natay mo ni ang first nga condition. First nga condition. Ang ikaduha, isolve na to ang row min. So row min, so natay duha ka equation diri sa row min. Natay row min nga 0.25 square root of fc prime all over fy o napatay isa ka row min nga 1.7 all over fy. Kung kinsa to'y pinakadako og value sa ilaha, mao to ato ang ganiton, ang pinakadako og value. After ana, if kung ang si row nimo is greater than row min, satisfy siya, meaning ductile behavior is ensured. Mo na to ang second condition under sa ductility. Last condition, if kung si row max nimo nga na-solve, row max nimo diba natay row max nga katong equation sa row max nga kani. So we have a row max nga kani, dili aning 0.75 ha, dili ni siya, ayaw anak kani. Natay bago nga equation karon nga kani. So mo pwedeng gi-introduce ni sir sa mo sa una kani or technique RCD man ang gi-introduce ni sir, dili kaning 0.75 row bal which is kaning 0.85 f prime beta 1 all over f4 times 0.003 all over 0.003 plus epsilon t. If kung si row max nimo is greater than row min, therefore the section satisfy the ECI requirements. Kaning ECI code ni siya, meaning na-satisfy niya ni nga section. So mo ni ang ato ang ikatulo, ano to ang third condition. So mo lang sa dahil ni ato ang video karon guys, at ang atong discuss pag sa isang introduction. So sa next video ani is atag example mga tulo or duha ka example na akong ihatag. So salamat kayo sa pagpaminaw guys. So paki-like, share and subscribe na lang po. Thank you.